Hi, ako si Rev and habang pinapanood natin tong time-lapse ng aking drawing from ink to colored painting is pag-usapan naman natin kung paano natin masasabi kung talagang artist na talaga tayo o anong basihan natin para masabi natin. And para sa akin, first off, um, una nag-aral tayo ng fundamentals. I mean, yung fundamentals talaga ng visual art or drawing mismo or draftsmanship. And yun ay form, gesture, light and shadow, color and light, perspective, um, and lahat pa ng the rest of the fundamentals, no? Yun yung mga groundworks para magawa natin ng isang illustration or isang drawing. Whether colored siya or hindi. Yung katulad na ginagawa ni Kim Jong-gi. Hindi naman siya colored pero nabibigyan niya ng buhay yun through perspective and forms and anatomy, especially yun. No, yung mga yung ganong nitty and gritty ang components ng visual drawing. And that's one component para masabi natin, uy, talagang artist na ako kasi naaral ko 'tong mga 'to. Pero paano kung hindi? Ano ang isa pang basis? Well, isang basis is, um, yung ibang tao ang nagsasabi kung artist na ba talaga tayo. Kasi, you know, sige puwede nating i-claim na artist ako. So what kung ano naman yung napo-produce ko about that? Kung, kaya ko ba mag-produce ng art and art yung tawag ko dun, pero art ba yung tawag ng ibang tao dun? So, kailangan din natin ng um, crowd recognition na ibang tao ang makakapagsabi kung art ba yung ginagawa natin, whether that is music, comedy, painting, visual painting, or visual any forms of visual art like acting, um, stand-up comedy, ganong klase. So, yun yung isa. Pero ano pa yung sukdulan or highest form of crowd recognition para natin masasabi na talagang nire-recognize nila yun. And one thing is, willing sila na makipagpalitan, barter exchange, para ma-witness nila yung art mo. Hindi lang basta art yung tawag nila sa craft na ginagawa mo, because willing silang um, makipagpalitan ng resources. Which means, willing sila magbayad. So, that's one thing na masasabi mo, may artist ka kasi willing sila magbayad. And bakit ba natin ito tinatanong? Kasi wala namang licenses para masabing artist ka. Kahit naman yung doktor, kahit license siya, kailangan niya pa rin naman yung in some sort i-practice. Kailangan lang niya ng license um, para may certain body of healthcare na magre-restrict sa kanya. No? As a doctor, as a medical practitioner, ganun. Pero sa art, pwede kasi siyang abstractly eh. So, um, para siyang tao sa tao na lang yung opinion kung artist ka ba talaga o hindi. Pero, kailangan mo ng um, feedback ng tao kung artist ka ba talaga o hindi. So, yun, no? Dalawa na yung napag-uusapan natin. Una is, nag-aral ka ng fundamentals. Eh, paano nga kung hindi? No? Ikaw ay hindi nag-aral ng light and color, perspective, form, something ganyan, gesture, tapos dumiretso ka lang kagad na nag-create ka ng something natin, sabihin na natin craft or art. So, nag-create ka lang ng painting sa canvas without um, learning ng fundamentals. So, kung ganun, yun nga, ang isa nating basis is willing ba magbayad yung ibang tao para sa art mo. Doon ka malalagay sa professional grade na. Pero kung dalawa yun, hit mo, edi okay, mas better. And kung ano pa yung isang um, qualification or requirement para masabi natin, uy, nasa professional level siya or artist talaga siya is, yun nga, nire-recognize ka ng iyong community na willing sila magbayad para sa iyong produces or sa iyong
arts and crafts. And isa pa doon is willing ka i-take ng professional level to do art for them. Like for example, mural or yung talagang business edge siya. And isa doon is yung studios. Let's say, nagpo-produce sila ng games or movies and kailangan nila ng storylines, so storyboards, kailangan nila ng props, designs ng characters, and kailangan nila ng artist para mag-envision kung ano yung naisulat nila. Hindi lang to basta sa artist na visual, pati doon sa mga writers. So, isa pa yun na height of or requirements or indications na artist ka is willing silang makipagsulatan sa'yo ng contracts and statements na you're doing this job as an quote-unquote artist and then magpo-provide sila ng compensation sa'yo and you do the job. So, yun nga, willing sila makipagpalitan on a professional level, on a professional field para masabing um, you're actually employed as an artist nila. And yun, yung um, levels siguro ng artist or grades ng artist kung saan willing yung tao na nasa paligid mo, saan sila willing na i-take yung art mo. I-take ba nila yung seriously? As in seriously, nagagamitin nila yon sa productions ng art, graphic design, um, design ng characters, ganon, sketches, or something sa movies, or sa play, or sa concept writing, or script writing, yung klase. So, um, yun. Kasi ayokong sabihin na, uy, kasi maraming ideas na sinasabing, or may certain idea na nagsasabing, artist ka, you just have to claim it. Parang, oh yeah, you can claim it, pero ano yung proof na artist ka since hindi available ang licenses sa pagiging artist. And even yung mga taong may license, kailangan pa rin lang i-practice yung craft nila. Whether that is engineering, doctorate, pilot, um, kahit sabihin na natin professional drivers. No, may nagsasabi na graduate ako ng or may license ako to drive pero 10 years na akong hindi nag-drive. So, nandun pa rin yung credibility of work when it comes to practice. So, hindi lang basta dahil nagdo-drawing tayo, yes. Pero yung ibang tao na kaya pang sumugal dun sa craft na ginagawa natin to the point na isusugal nila yung kanilang hard-earned money, di ba? Na willing silang i-take talaga yun or isugal yung pera nila para sa art mo. So, no, ayoko rin kasi mag-baby or mag-babysit yun sa mga loose terms ng pagiging artist na pera, nag-drawing lang sila or something, nakahawak ka ba ng camera, photographer ka na. Doon, may ibang rules para dyan. So, hindi porket na isa mo lang ginawa, hindi ka na considered na bagay na yun. Kasi, murder is murder. Or cheating is cheating pa rin naman. Once na ginawa mo yun, you are classified as that. Pero yung practice kasi, habitual practice, kumbaga. And, hindi mo siya pino-forsake yung crafts just for the aesthetic or the output. Talagang pinag-aaralan mo yung nit and gritty ng or yung tawag dito, not requirements or building blocks ng craft na ginagawa mo. If that's dancing, talagang nag-workout ka pa to polish or have some fluidity sa yung movements, no? Or kapag engineering ka, nagpa-practice ka ng
I don't know, hindi ko alam exactly, pero yung um, daily practice na para ma-maintain mo yung craft na ginagawa mo. Just not to lose the edge, kumbaga. If nag-drawing ka, you practice lines, kahit straight lines lang, two dots, tapos i-connect mo lang siya, and gagawa ka ng boxes in 3D, tapos papaikutin mo siya sa yung imagination, and then i-draw mo siya, or practice gestures, or mannequinization. So, yun yung sinasabi ko, or um, indications para natin masabing artist na talaga tayo. Or is um, hindi lang natin ginagawa yung performance sa stage, pero yung shadow work or shadow boxing ginagawa din natin. So, yun yung masasabi ko talaga, uy, artist talaga to. Hindi niya pino-forsake yung fundamentals. Aside from that, na-maintain niya yung kanyang life using that as a livelihood. Kasi inare-recognize hindi lang ng kanyang sarili, kundi ng kanyang community, yung kanyang talent. Hindi na siya mere talent lang. Ano na siya, source of livelihood na talaga. And yun, paki-comment naman if may argument kayo, counter-argument kayo tungkol doon, and I have no qualms about it. Pag-usapan natin yan. And thank you for listening.